At ito, lagi ko naman po sinasabi na sa tuwing magkakaroon po tayo ng talakayan sa mga mahalagang balita na nakita po natin, hindi naman po natin maikakaila, mga kababayan, at hindi po natin pwedeng kalimutan yung mga nagagawa ng ating ng administrasyon ng ating mahal na presidente na si PBBM. So ngayon, kung makikita po ninyo nakatuon po ang gobyerno talaga ng ating mahal na presidente dito po mga kababayan sa pagbibigay ng libreng gamot at serbisyo dito po sa mga kababayang Pilipino po natin. Ibig sabihin, mas pinagtutuunan ng pansin ng Marcos administration yung pagsiguro na maayos yung kalusugan ng taong bayan. So sabi po dito, libreng gamot, serbisyo, libreng gamot serbisyo, patuloy na nakikinabang ang mga miyembro ng PhilHealth sa libreng gamot sa ilalim ng gamot program. Tinutulungan itong mabawasan ang gastusin sa pangangailangang pangkalusugan ng mga kababayang Pilipino po natin. So sabi pa dito, mas pinalalawak ng PhilHealth ang mga benepisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Gamot na abot kaya, hindi na kailangang gumastos ng malaki para sa ilang maintenance medicine na saklaw ng programa. Malaking ginhawa ito para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sabi pa dito mga kababayan, patuloy na pinapalakas sa mga programang nagtataguyod ng mas mabuting kalusugan para sa bawat Pilipino. Isa ang gamot program sa mga hakbang para rito, kalusugan, protektado. Yan po yung isa sa isinisigurado ng ating gobyerno mga kababayan. So sabi pa dito, sa tulong ng akreditadong pasilidad, mas maraming residente ang magkakaroon ng access sa kinakailangang gamot. Nagbibigay ito ng dagdag na proteksyon laban po sa mga karaniwang sakit. Mas matatag na kalusugan. Yan po yung isa sa tinututukan ng ating gobyerno. So sabi pa dito mga kababayan, bukod pa po dyan, talagang isa rin po sa tinutukan ng Marcos administration etong kalusugan din ng mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga senior citizen. So sabi po dito, kargadong primary healthcare, ibababa ng DOH sa mga liblib na lugar sa Western Visaya. Ibig sabihin, sa mga lugar o sa mga liblib na lugar dito po sa Western Visayas, mas madali na pong makakakuha na o makaka-avail ng mga pasilidad mga kababayan o mga healthcare, ito pong ating mga kababayang Pilipino, lalo na yung kinakailangan nilang gamot at yung libreng check-up po para po sa kanila. Dahil nga mismong yung mga healthcare na po mga kababayan, ang lalapit po sa mga kababayang Pilipino po natin dyan po sa Western Visayas. So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, healthcare service diretso sa mga barangay. Sa Western Visayas, salamat po sa puro kalusugan. Sabi pa dito mga kababayan, healthcare closer to home. Mahigit 470,000 resident sa Western Visayas ang target ng puro kalusugan ngayong 2026. Sabi pa dito mga kababayan, DOH to Western Visayas resident primary healthcare ihahatid diretso sa inyong mga purok at sityo mga kababayan. Sabi pa dito, ayan puro kalusugan targets o puro kalusugan targets sa 470k na underserved residents sa Western Visayas. Ibig sabihin, yung mga liblib na lugar, mga liblib na barangay mga kababayan, dyan po sa Western Visayas, ang target po nitong purok kalusugan na programa ng ating pamahalaan para masigurado na yung kalagayan ng mga kababayang Pilipino po natin talagang nasa maayos at yung kalusugan ng mga kababayang Pilipino po natin ayos mga kababayan. Yan po yung isa sa talagang gustong mangyari ng ating mahal na presidente na madaling ma-access yung ating mga healthcare mga kababayan ng mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga nasa liblib na lugar. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, ang isa rin po sa sinisigurado ng Marcos administration yung food security po natin. Dahil kung makikita nyo po, sabi po dito, monthly food assistance worth up to 3,000 for beneficiary families as part of the government's effort to reduce hunger and strengthen food security.
patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang mga programang naglalayong matiyak na may sapat na pagkain ang bawat pamilyang Pilipino. So yan mga kababayan, biruin nyo, naglaan po mga kababayan ng ating mahal na presidente ng 13 million pesos. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali para po masigurado na may makakain mga kababayan o may monthly assistant yung mga kababayang Pilipino po natin na beneficiaries mga kababayan. So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, monthly food assistant worth up to 3,000 per beneficiary family as part of the government effort to reduce hunger, strengthen food security. Malaking tulong ang buwan ng food assistant upang mabawasan ang pangamba ng pamilyang nahihirapan na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. So kahit papaano, malaking tulong po yan yung ibinibigay po ng ating pamahalaan na assistant doon po sa mga beneficiaries. Kasi kung tutusin talaga mga kababayan, ayaw po ng ating mahal na presidente na mayroon po tayo mga kababayang Pilipino na nagugutom o talagang kinakapos sa pang-araw-araw po nilang pamumuhay. So sabi pa dito, sa pamamagitan ng Food Assistant Program, mas maraming pamilya ang nagkakaroon ng pagkakataong makabili ng masustansyang pagkain. Sabi pa dito mga kababayan, layunin ng programa na mapalakas ang seguridad sa pagkain at maiwasan ang gutom sa mga komunidad. Tuloy pa natin. Monthly Food Assistant worth up to 3,000 per beneficiary's family as part of the government effort to reduce hunger and strengthening food security. Ang tulong na ipinagkakaloob bawat buwan ay nagsisilbing dagdag suporta sa gastusin ng mga benepisyaryo. At yan yung isa sa pinagkakaabalahan ng ating mahal na presidente at ng kanyang gobyerno, masigurado na sa kanyang pamumuno mga kababayan ay wala pong gutom na mga kababayang Pilipino po natin, at kahit papaano natutulungan ang mga kababayang Pilipino po natin na beneficiaries nito pong monthly food assistant na ito mga kababayan na worth 3,000. So ngayon, bukod pa po dyan, ang isa rin sa tinututukan ng ating mahal na presidente yung mabigyan ng hanap buhay yung mga kababayan po nating OFW na bumalik na po ng ating bansa. So ngayon sabi po dito, basahin po natin, PBBM Livelihood Aid brings new hope to OFWs mga kababayan. O nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga kababayang Pilipino po natin o OFW na bumalik ng ating bansa. Sabi po dito, PBBM supports OFWs starting anew in the Philippines mga kababayan. Through the National Reintegration Network, thousands of returning OFW receive livelihood grants. Sabi po dito mga kababayan, entrepreneurship, support and employment assistance to help them rebuild their futures and strengthening local communities mga kababayan. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, new opportunities for returning OFWs under PBBM administration. So ngayon ang ating gobyerno ay nagbibigay ng entrepreneurship, pakitama na lamang po ko entrepreneurship mga kababayan training and livelihood assistant, empowering former overseas workers and their families to development sustainable businesses and achieve itong term financial stability in their hometowns mga kababayan. Sabi pa dito, PBBM Reintegration Program creates local jobs. So kung makikita po ninyo, yung ginagawa po ng ating mahal na gobyerno, talagang kahit papaano sinisigurado na mabibigyan ng hanap buhay yung mga kababayan po nating OFW na bumalik ng bansang Pilipinas mga kababayan. Ika nga, bagong pag-asa. Ano po para po sa kanila. So tinutulungan at tinuturuan na kahit papaano makapagnegosyo yung mga kababayang Pilipino po natin. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po dito mga kababayan sa mga topic na pinag-usapan po natin. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po dito.